Ito na yung ating pinaka passing light. Ayan. So may passing light tayo. Natin. Brake light. Ayan. Lakas niya, di ba? Pag naka-brake ka, malakas yung ilaw. So sa nagustuhan ko rin dito yung ating logo. Bergman 15 3D emblem, no? Ganda ng pagkakagawa nyo. So, hello mga idol. Ito na nga at meron na kang available tayo ditong bagong model ng Suzuki Motorcycle Philippines. Ito mga idol, oh. Napaka-forma. We have here new Suzuki Bergman 15. Ito na yung ating latest model at nilaunch ng Suzuki Motorcycle Philippines today. So, bigyan natin kayo ng walk around. Pakita natin sa inyo lahat ng mga features nito. Bakit mo ba siya magugustuhan? And pati na rin ang presyo, installment, at saan tayo makakabili. Mga idol, ano ba yung mga previous natin dito? So yan guys, samahan nyo ako. Again, kung kayo mahilig sa motors, don't forget to subscribe sa ating channel at lagi lang kayong umantabay sa ating page. Follow my page mga idol, Boyet Salabaria. Lagi po natin kayong i-update sa lahat ng motorsiklo. At kung kayo maglalabas ng bagong motor, subukan yung alagang Boyet natin. So tingnan natin to, napaka-forma, no? Triple headlight design ng bagong Bergman 15. Ikutan natin at pakita natin sa inyo lahat ng features nito. Check natin dito sa Bergman 15, ang latest model ng Suzuki. So ayan, sakyan natin. Alright, so ako po ay may height na 5'6", no? So, tingnan natin kung abot natin. Okay. Ayan. So guys, ang seat height pala nito mababa lang, 760mm. Perfect din to sa mga short rider, no? Kagaya natin, short lang tayo. 5'6" lang tayo eh. So yan, nakita nyo, abot po ng ating paa, no? Nakalapat po yung paa natin. So I believe sa mga beginner or sa mga lady rider or sa mga short rider dyan, perfect ito. Pwede nyo pong gamitin tong bagong Bergman 15. Abot na abot nyo po ito. Ang kagandahan din, tingnan nyo, ang laki nung allowance dito po sa ating pinakatuhod, no? And pwede ka pang mag-relax dahil pwede mong extend pa yung paa mo. Ayan. So guys, good. Goods na goods po itong ating new model ng Suzuki Bergman 15. Tapos yung riding position, sakto lang din, no? Upright position, relax, no? Hindi nakakapagod kahit mang long rides ka rito. Pwede po ito. Ito naman yung engine natin. So meron itong total displacement ng 149.3 cc. Yung kanyang engine, and meron tayo single cylinder, single overhead cam, fuel injected to, liquid cooling. So maganda, meron tayong liquid cool engine, 2 valves, at yan po yung CVT belt drive. Meron tong max power 14.2 HP at 14.2 Newton meters naman sa ating torque, yung arangkada natin. So compression ratio 10.6 by 1, at ang ating namang bore by stroke 57.3 mm by 57.9 mm. So yan guys yung ating pinaka-engine type. Ito naman yung tsura ng ating muffler. Ayan. So meron siyang plastic cover. Ito naman metal. Matibay siya, no? And ito yung pinaka-tip natin. Okay? So looks ano naman, matibay naman talaga. Tsura pa lang, no? Pagkakabuild. So pagdating naman sa ating suspension mga idol, front suspension natin, ayan, so meron siyang rubber cover. So maganda yan, yung talsik hindi pupunta sa loob, no? Cover na yan. And mataba din yung ating suspension sa harapan. Telescopic forks sa ating front suspension, sa ating harapan. And sa likuran naman natin, pinaka-highlight din natin dito, dual shock absorber with sub-tank. Ayan. Ang pangalan niya ay Yuan. Yung pinaka-suspension natin. So, preload adjustable. Yan, pwede mong i-adjust yung spring. At, syempre, dual shock yan. So, the best thing, hindi mo na papalitan yung shocks mo dahil maganda na yung ating shock sa likuran. No? Naka-subtank na tayo. Next naman yung ating braking power. So, tignan yung ating brake sa front. Ayan, naka-round disc, no? Round disc siya. And then 2-piston caliper. Ayan, 2-piston caliper. Plus, meron tayong equip dito na ABS. Ito yung ABS wire. May cover siya. Maganda, no? So, hindi siya basta-basta masisira. O pag natamaan ng bato, no? Maganda may cover siya. So, yan guys.
ABS equipped ang ating front brake. Then sa ating rear brake, ayan, naka-round this din. Round this. And ayan, single piston, Nissin caliper. So maganda yung ginamit nilang ano dito, caliper, Nissin caliper. Japanese brand yan. So quality yan. So yan po yung ating brake sa likuran. It comes also with ABS, anti-lock braking system. Makita niyo yung ABS wire, ayan o. Yun yung ABS wire niya, ayan. Meron tayong ABS wire doon. Ayan. And it also comes with traction control system. So TCS, stable yung ating handling dito. No, meron tayong TCS or traction control. Check naman yung ating wheels, yung ating design, no? 6 spokes, no? Ganda rin yung design niya. No? 6 spokes. Yun yung pinaka pito natin, no? Ayos din, ano? And yan pong brand ng tire natin dito ay CST tire. Tubeless. And then 110-80 by 14. 110-80 by 14 ang ating size ng gulong sa front. Sa likod naman, maganda kasi meron tayong tire hugger na ready na. So may nakalagay na fender dito. Ayan o. So makikita nyo, meron na siyang tire hugger din. So yung talsik, hindi na masyadong tatalsik yan. And ang size naman ng gulong sa likod ay 130-70 by 14. So parehong 14 inch, tubeless, CST tire yung ginamit natin dito. Okay? Well mga idols, para naman sa dimension ng ating maxi scooter na to. Ang kanyang wheelbase, 1,315 mm. And sa ground clearance naman, 135 mm naman yung ground clearance. Para naman sa bigat nito, total weight natin dito, 150 kilograms. Yung total weight ng ating Burgman 15 mga idol, ano. Then sa ating namang seat, ang pinaka-seat height ito, 760 mm. 5'6" po tayo, kayang-kaya natin to. Flat-footed tayo. Tingnan naman natin yung kanyang pinaka-seat cover, no. Two-tone, meron siyang white stitches dito. Premium yung dating niya, no. Ganda. Ayan. So makapit siya sa puta. Ayan. Para sa ating pinaka-passenger, saktong-sakto yung lapad niya. Hindi siya ganun kalapad, no. Kagaya ng ng ibang model. So yan guys. And yung underneath natin, luggage compartment. Ayan. Malaki yung luggage compartment natin. So underneath, meron tayo, ayan, yung manual natin, no? Owner's manual, UFR 150. Suzuki nakalagay, di ba? And here, makikita nyo, meron tayong USB charger. Ayan. So meron tayong charger ng USB dito, Type-C. Ayan. So, pwede nating may charge yung phone natin. Lagyan natin dito sa loob ng ating phone. Mayroon pa siyang cover na extra, no? Para hindi ka mababasa. Ayan, guys. So, yung battery natin nandito rin sa loob. And, meron tayong helmet hook. So, pwede nating isabit yung ating helmet sa ating, dito pag nagpa-park tayo. And, ikasya natin yung half-face helmet. So, ayan, lagay natin tong half-face helmet. Ito po yung previous natin dito sa Guangzhou, Suzuki. Ayan. Okay. Tingnan natin kung may sasarado. Yun. Sarado, di ba? Ayan, guys. Kasya po ang half-face helmet dito sa ating Burgman 15. And the best thing, tong grab bar natin ay top box ready na rin. Ayan, meron siyang butas dito. So, kailangan mo na lang yung bracket mo. Ilagay mo na dyan. Meron ka ng top box. Pwede mo nang ilagay dyan. O, diba? Solid. And para naman sa ating pinaka fuel tank. Yun. Buksan natin. Fuel tank natin. Ayan. So, meron tong capacity na 8 liters. So, pag in-open mo tong cap natin, meron siyang parang tali dito, no? Ayan. Yung tali siya dito. So, pwede mo ditong meron siyang lagayan. Ayan. O, diba? So, hindi mo na kailangang hawakan yung cap mo or saan mo ilagay. No? Ayan, meron na tayong lagayan dyan. Solid, di ba? So, 8 liters fuel capacity, unleaded. And, magandaan din dyan, ang ating average approximate fuel consumption, 43.6 km per liter. So, mahaba-haba na rin ang ating malalakbay bago natin maubos tong gas na to. 8 times 43. O, di ba? Solid na yan. Ayan na. Okay? Ayos, ano? Meron din siyang tali dito. Okay? Yan ang ating fuel. Ito yung ating pinaka-keyless system, ayan. And ito yung ating susi, yung ating keyless fob. Dalawa yung nakalagay na, dalawa na yung ating keyless fob. So, meron tayong may tatago pang isa. So, pag nawala yung isa, meron pa tayong extra. Ayan, meron siyang answer back.
saka anti-theft alarm. Ayan, meron siyang anti-theft alarm for added security natin. So, intelligent key, tawag ng Suzuki dito. So, keyless system tayo mga idol. Meron tayong side compartment or bulsa sa left side. Ayan, pag in-open mo, ayan, pwede natin malagay yung cellphone natin dyan. So, lagay natin tong ating cellphone na Vivo. Ayan, Vivo. So, tayo po gumagamit ng Vivo cellphone para sa ating vlog. Ayan o, kasyang-kasya. O, diba? Pasok. And dito rin sa ating side compartment, meron tayong USB charger Type-C. Ayan o. So, pwede ka rin mag-charge ng phone mo. Kailangan nyo lang yung USB wire. Ayan. Pwede mo nang i-charge sa loob. Iwanan mo na. O, diba? So, yung ating handlebar mga idol, maganda naman yung ating handle grip. Ayan. Then may bar M tayo. Dito sa ating right side, meron tayong idling, no? Idling stop and start. Ayan. Idling stop and start. Pag naka-enable yan sa traffic light, automatic magta-turn off yung ating engine. Ito naman yung starting switch engine natin. And sa left side, andito yung ating passing light. Ayan. So, pagka headlight, naka-ano ka, headlight on. Ayan. And ito yung ating modes, no? Pagka gusto mag-select, signal light, left hand side, and then busina. Alright, so hazard light ito. So napakasimple lang din ng ating pinaka-switches and button. So dito meron tayong Suzuki na logo. At ito naman yung ating TFT display. So buksan natin. Buksan natin mga idol. Ayan. Ayan po yung animation natin. So, naka-hazard tayo. Ayan yung animation niya. So, meron tayong dalawang klase ng display style. Ito yung dynamic style. Meron tayong classic style, no? Yung bilog. And meron tayong fuel gauge dito. Fuel gauge. Ayan. Kita nyo. RPM, speedometer, trip meter, clock. Ito yung clock natin. Ayan lang. Napakasimple lang niya, no? So, tinitingnan natin kung may phone connection. Wala dito, eh. And meron tayong engine indicator, ABS indicator, and traction control indicator. Ayan, napakasimple lang. Very informative naman kasi color display na to. TFT color display. So kung gusto natin baguhin yung mga ano nyan, dito pala guys, meron tayong traction control. So ayan, pwede nating i-on or i-off. Ayan, nakita nyo? So pwede nating i-on yan. Sorry. Ayan. Ayan, naka-on siya. Pwede mong i-off. Ayan, off na siya. So, pwede mo siyang i-turn up yung ating traction control. And then, balik tayo sa backlight. Yung ating display. So, yan, naka-dynamic tayo. Yung kanina pinakita natin. Meron pa siyang isang display. Ayan, classic style naman. Yung naka-round siya. Classic style yan. Okay? And then, what else? Backlight, time setting. Ito naman brightness, no? Kung gusto mong maliwanag or naka-automatic ka lang, pwede rin. And then, time setting. Kung gusto mong i-format ang 24 hours o 12 hours. Ayan, pwede mo nang i-set yung inyong time setting. So, dito naman sa ating preference, sa ODO, trip meter, trip B, pwede kang maglagay dyan. Battery natin. So, average kung maintenance natin, display setting, kung gusto mo nakita mo yung kilometer per hour. So, napakasimple lang niya, no? Yan, guys. So, again, yan po yung ating pinaka-display. Ayan, naka-classic na tayo. Kanina kasi naka-dynamic tayo. Nilagay natin sa classic. So, yan po yung classic style natin. So yan guys, pag nakailaw tayo dyan, ito naman yung ating passing light. Ayan, so may passing light tayo, mismong gitna. Yan pinaka-high beam natin. So pag naka-high beam ka yan, nakabukas siya. So high beam yan, and then low beam, back, and passing light. Right. Yan naman yung design ng ating tail light. So makita nyo yung pinaka-design niya, ganda. Ayan yung mga signal light natin. Ano naman siya, pwede mo namang pag tinamaan, hindi naman siya yung
Gumagalaw siya, ano. Buksan natin. Yung taillight natin. Brake light. Ayan. Ang lakas niya, di ba? Pag naka-brake ka, malakas yung ilaw. Ayan. Alright. So, pag naka-signal light naman tayo. Ayan. Ayan. So, hazard. Ayan. So that's it mga idol, ang ating bagong Suzuki motorcycle model launch today ng Suzuki. At available na rito sa Suzuki Guanzon, Mangaldan. Pwede nyo check yung kanilang page at pwede kayo bumisita sa kanilang branch. Sa mga idol natin, dalawang color ang available. We have color white and color black. Parehong glossy paint finish. At ang ating SRP dito, 165,000 pesos. Dito po sa Guanzon, Suzuki, ang previous po nila rito, free na ang 3 years LTO registration pag binili mo ng Casto. So 165,000 lang po ang total nating babayaran dito. Free na ang 3 years LTO registration fee. At ang kanila pang mga previous, meron tayong free helmet. Ayan. Ito po. Guanzon free helmet. Meron tayong free half face helmet. Free na rin ito. And meron pa tayong isa pang previous sa kanila. Special previous nila to. Yung action camera na dalawa. Okay? So yan po ang ating makukuha. Meron itong warranty. So ngayon mga idol, hindi po pare-pareho ng mga promo o deals. So dito lang po yan available sa Guanzon, Suzuki, Mangaldan at any Guanzon Suzuki store. Kaya mga idol, mag-message na kayo sa ating page para sa kung gusto niyo pong bumili at gusto niyo maka-avail nitong bagong Burgman 15, cash payment man yan or installment. And dito po sa Mangaldan, Guanzon, ang kanilang in-house installment, 18,800 ang minimum down payment. At 8,000 naman ang kanilang 3 years to pay. So, meron din tayong partner finance. Mag-PM kayo sa atin. Baka gusto natin yung mag-apply. Tutulungan natin yung makakuha niyan. Subukan ng alagang boyet. Again, salamat sa inyong pagpanood. Hopefully nagustuhan nyo itong ating bagong model ng Suzuki, ang Burgman 15. Mag-message lang kayo. At don't forget to subscribe sa ating channel at follow nyo ako sa ating page. Shoutout sa inyo mga idol and thank you. Ayos!